ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Ang kapangyarihan niya ay walang makalilirit kahit sinong anak niya. Maliban ang kanyang espiritong inagnay niya sa tao upang magpapatid ng katotohanan niya at sa bawat tumanggap sa kanyang pag-uulat, tunay na magliliwanag. Welcome po sa aming mahal na kapatid na Apo Eddie na mula sa New Jersey. Sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay muling nakadatal sila sa dambana. Purihin, purihin, purihin po ang Ama. Dito po kayo. Gusto niyo po dito. Ilagay mo doon sa tapat ng electric fan. Bawal sa kanya. Siya po ay isa sa hinirang sa pamamagitan ng Espiritu sa dakong Amerika. Sa New Jersey po siya nakatahan at purihin po ang ating Ama sa ilang taon na kanilang pagtahan sa Amerika. Mula nung sila po ay magmula dito. Ngayon lang po muli sila nakabalik para dumalaw sa dambana, dumalaw sa Pilipinas sa kanilang mga kamag-anak na maraming salamat po at hindi kayo nakakalimot. Ang sabi ko nga po, ang lahat ng pinag-ugnay ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, kapag may mga pinagdaraanan, siya po ay nakibaka rin sa kabila ng kanyang paglilingkod, nakibaka rin siya sa buhay na tunay na pinakita muli ng ating Panginoon kung paano siya kumilos sapagkat sabi nga niya, akala niya hindi na siya mabubuhay. Akala niya hindi niya na mababalikan ng Pilipinas. Subalit eto po sila ngayon, kasama niya ang kabiyak ng puso niya na muli nakadalaw sa dambana sapagkat siya po ay sa kabila ng kanyang paglilingkod. Sabi nga niya noon, tumawag po isang araw na, Apo, ganyan pala yung maglingkod, sabi niya. Ang daming pinakibakahan, ang dami niyang pinagdaanan na parang makakapagbigay panghihina. Subalit sabi nga niya, nilalabanan niya at sabi ko po sa kanya, labanan mo sapagkat pare-parehas lang naman tayo mga pinagdaraanan, iba't iba lamang ang mga kaparaanan sa ating mga nakakamtan upang tayo dalisayin kung hanggang saan tayo tatanggap sa Panginoon. At kung babaybayin niyo po ang istorya ng Panginoon, nang sabi nga niya ay sa bilang katauhan po yaon, anong sabi niya? Ama ko, Ama ko, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan po ang nagaganap sa atin bilang tao. Makapagtatanong ka sa Panginoon, bakit? Bakit sa kabila ng mga pinagdaraanan mong hirap, sakit na tinatawid para lamang maipagkaloob mo ang sarili mo sa pakikibaka mo sa kabanalan, sa pakipagtotohanan mo para maipatotoo mong ikay totoong lingkod, tapat na lingkod na nakikipagtotoo
para mapakitang may taong nakikipagtotoo sa Diyos, may tapat na naglilingkod sa Diyos. Sa kabila niyon, marami ka pang pinagdaraanan. At yan po ang mga hindi na pagtatagumpayan ng ibang mga hinihirang na salamat sa Ama na pagtagumpayan niya sa kabila man iyon na dumatal yung kanyang kahinaan. Subalit, humanga po ako sa kanya nung sabi nga niya, ako nangusap ang Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ko po, na doon ay nabatid niya na ganito at ganyan. Sa edad niya po, kung nasa ibang bansa ka, nasa edad kang ganyan, kung mataas ang iyong kalooban, mataas ang iyong tingin sa sarili mo, hindi ka aamin bilang isang apo kuntsing na mas bata sa iyo. Subalit, pinatotohanan sa kanyang sarili, pwede po bang iurong yung sasakyan, nakakaano po yung iwanan? Pinatunayan po sa kanyang sarili na ang kababaan ay taglay niya. Inamin niya po yung kanyang pagkukulang ng dahil doon sa kanyang dinanas. Nagkasunod-sunod na mga balakid, mga pagsubok, subalit lahat po na iyon ay napagtagumpayan niya. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kaya, at eto po ngayon siya, hindi siya mukhang nagkasakit, hindi siya mukhang namumdema, hindi siya mukhang may dinanas. Ano po? Ganyan ang maglingkod. Maraming pinagdaraanan, subalit sa kabila niyon, nandyan ang Ama para pumatnubay, gumabay sa iyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya sa inyo pong dalawa, purihin po ang Ama at muli ay nakita namin kayo sa dambana ito. Mga minamahal, ano nga po ba ang ibig sabihin o tukuyin sa inyo? Maaring magsabi kayo, bakit yung mga naglilingkod ay may nangyayari din bang ganon? Sa katotohanan lamang po, bilang isang nagpapakatotong lingkod at nagpapakatapat kang lingkod, marami po ang mga pinagdaraanan ng mga naglilingkod sa Panginoon. Subalit, ano po ang panlaban? Ang salita ng Ama. Ang pangako niya. Ang buhay na pangako niya na sino mang mga anak niya na sa kanya'y nagtiwalang lubos, nanalig na tapat, sa masampalataya na hindi nagbabago sa kabila man ng mga pinagdaraanan, Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tagumpay ay kakamtan. Kaya kayong lahat po, huwag kayong daing ng daing, hinaing ng hinaing, tanong ng tanong, at pagkatapos ay manghihina. Kapag umira lang pagkatao, kapag pagkataong nangibabaw, sadyang magugupo ka sa mga dinaranas mo bilang anak ng Ama na sa kanya'y kumikilala. Kaya nga't kung marupok at mahinahina ang kapit mo, malalaglag ka, makakabitiw ka at masasabi mong, may Diyos ba? Subalit, ipaglaban po ninyo ang pananalig at pananampalataya nyo, pagkatapos ng lahat, Diyos pa rin ang sa iyo ay magbibigay galak. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, humango po tayo kay Lucas. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang isinalarawan ng mangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman ng itong anak ng tao, ang araw ng paghuhukom.
Ititindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya sa dulo ng daigdig ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahi ng mga lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na hamak kay Jonas ang naririto. Ano ang ibig ituran, mga mahal ko? Sa panahon ng Kristo, maraming hinahanap ang mga tao ng palatandaan kung sino nga siya, tunay nga bang anak siya ng Diyos. Subalit hindi nalilimi, hindi napakinggang mabutit, pinagnilayan ng mga banal na aral. Hindi nila natanto ang sinong bumaba sa kanila, kundi ang pananaw na tao, sapagkat hindi nila nararamdaman ang dulot na pag-ibig ng Kristo. Maraming naghahanap ng palatandaan mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod bang panahon, sa mga ginagamit ukol sa kabanalan, kung ano ba ang palatandaan na sila ay ginagamit. Ano ba ang makikitang pagkakaiba na palatandaan para masambit na sila ay ginagamit? Mga minamahal, isa ba kayong ginagamit ng Ama? At maraming kapwa nyo ang ayaw maniwala sa inyo. Subalit ang naramdaman ninyo, hindi nila naramdaman. Ang taglay ninyo, hindi nila natataglay at di nila tinataglay. Ang nagawa ninyo, hindi nila nagagawa. Ang nararamdaman ninyo, hindi nila nadama. Kayo bagay manghihina at susuko sa inyong pagtupad? Hindi. Marapat na kayo'y lumaban at labanan ninyo ang hamon ng sanlibutan, sapagkat dito nasusukat ang katapatan sa Ama. Dito makikita ang makatotohanan sa Kanya, na kung ano ang binahagi sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, hindi man mapakita at masambit ng katotohanan sa palagay ng taong di magtitiwala at di naniniwala. Ang tandang siya'y binagot, nagbago. Ang tandang siya'y nagpakatuto sa Ama at mapalad siyang binaginan. Isang tanda ng Ama para patotohanang may anak siyang mga napili na hinirang. Kaya't sa pamamagitan ng Hesukristo, pinakitang tuwirang huwaran ang tapat na isang halimbawa upang mapatotohanan ng mga tao na kumikilala at tumatanggap sa kaloob ng Ama sa pamamagitan na taglay niya. Yaon ang magsilbing isang tanglaw na ang Diyos ay suma sa kanila. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Napabilang ka ba sa paghahari ng Ama? Marami kang kinakamtan, kinukutya, inaayawad ka, inahatulan at maraming tanong sa buhay mo. Inuukilkil kung ano ang pinagmulan mo at ano ang tinatalakay mo at ginagampanan mo. Magalak, magpuri at magpakatapat. Walang maghahayag ng marapat, maliban ang Ama na may karapatan na maglahad ng lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya, hindi na mahalaga ang di lahat ng tao'y pagtiwalaan ka. Ang mahalaga, ang mahahango mo ay maililigtas mo sa impyerno. Bakit tinuran na ang pagdatal nitong si Jonas, sa pagsambit nitong Jonas sa panahon ng mga ninuno sa Ninibe, ay masigit ang nangungusap sa kanilang harapan? Sapagkat kung papaano si Jonas ay isang katauhan na inatasan upang mailigtas ang mga taga-Ninibe sa parusa ng Ama.
masigit ang kanilang kausap na kung nadama lamang, nakilala ang tunay na kanilang tinatawagang Panginoon ng buhay. Subalit, nang dahil nga ang tao sa pagsamba ay hindi makakilala sa sinasamba niya ng pagkatao niya ay isang makalaman. Kaya't hindi mawawaan ang tinuturan ng isang Hesukristo ang pangalan. Kaya't matatawag na mapalad ang mga taga-Ninibe sapagkat sila'y sa salitang tao'y nagtiwala, sa inatasang si Jonas ay nakinig at pinagsumikapan na ito'y matupad nilang ganap. Humango po tayo mula kay Jonas. Sinabi uli ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe, malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pagbagtas, siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako. Bilang tanda ng lubos na pagsisisi sa pagtalikod ng kanilang mga kasalanan. Nang mabalita nito ng hari ng Ninibe, bumaba siya ng kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, walang iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya, at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na ito itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Kaya't mapalad ang mga nakinig sa panahon na yaon, maging hari mang mataas ang katungkulan, ibinaba ang kanyang kataasan, ipinakita ang kanyang kababaan, pinasabi sa lahat ng kanyang pinamumunuan na sila ay magsisingganap, hinubad ang kanyang pagkahari, inalis ang kanyang paghahari, sapagkat siya'y nagpakababa sa Ama, na walang pinagkaiba sa Hesukristong ibinaba ng Ama. Ibinaba sa lupa, inalis ang pagka-Diyos, inalis ang pagkahari para lamang sa katubusan ng marami. At ang bawat nakinig ay nahango at nailigtas. Mga mahal, hambing kay Jonas, kung papaanong 3 araw na nasa loob ng isdang dambuhala. At sa 3 araw ay niluwak, nasa tiyan, sa karagatan, sa dalampasigan ay nailuwal. Gayon din ang Kristo, namatay at sa 3 araw ay muling nabuhay. Mga mahal ko, kayo baga ay isang anak ng Ama at tuwirang kumikilala sa salita niya. Kung nanamnamin at pagtutuunan niyo ng pagninilay, anong hahanapin niyong palatandaan upang ang Diyos Ama ay sumasa inyo, upang ang Espiritu ay naghahari sa inyo, at sa pangalang Kristo'y may liligtas kayo sa lahat ng bagay na sa inyo'y pinaghahari bilang pagkatao, upang lubos niyong matanggap at makilalang ganap ang Diyos na marapat na sa inyo ay magharing tuwiran. Mga minamahal ko, ang taong wala pang nakikitang kahiwagaan sa buhay niya at hindi pa nakadama ng pagmamahal, na tuwirang
lubos na nunukal sa kanyang kalooban, hindi niya mapaniwalang may Diyos na buhay. Na sa oras ng kanyang kagipitan, siya'y tutubusin, siya'y lilingapin, siya'y sasaklolohan. Na sa kanyang paghihirap sa kanyang karamdaman, siya'y maaring makalaya at ganap na gumaling. Na sa kanyang lubos na pagtitiwala at pananalig sa pagpapakababa niya sa Ama, ang kanyang hindi nakakaya ay makakaya niya. At ang wala sa kanya ay maaring ipagkaloob pa. Ito ang palatandaan tao upang mapatutuhanan mo sumasayong paghahari ng Ama. Kinikilala mo siya, tinatanggap mo siya, sinasabuhay mo mga salita niya, sapagkat batid mo ang anumang mahirap para sa iyo, magaang gagawin ito para palayain ka at makalaya ka. Alalaong baga, ano ang hinahanap mong palatandaan para makilala mong may Diyos ka? Ano mo ang Ama mo at sinong bumuhay sa iyo? Kung magkagayon at ikay anak ng Ama, di man hayagan at tuwirang sabihin mo, ang palatandaan ko'y ito at gayon, patotohanan mo sa pamumuhay mo. So inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekaramaniyahan na, nekaramaniyahan, nekaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Mula sa simula ay hindi tumugot ang Ama sa paghirang sa mga anak niya, upang hayagang atasan niya at tuwirang magpakilala sa gawa niya. Subalit, ilan nga kaya ang magpapatotoo na sa kanyang katauhan tinanggap niya'y Amang mahal at siya'y binago niya sa kanyang kaparaanan, hindi sa kanyang kaparaanang bilang katauhan. Hindi sa kanyang dahilan, kundi sa dahilan ng Amang bumuhay. Mga mahal, pamamaraan ba ng Ama'y hinahanap nyo? Ang dahilan ba ng pagbabago nyo'y dahil sa Kanya? At hindi kayo nagbago dahil may mithiin lamang kayo? Mapalad kayo, sapagkat ganang nasisilayan niya kung ano ang nararapat na tupdin ng tao at kung anong isinuko niya alang-alang sa Kanya. Tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ito ang sa tuwing ay sambit sa mga nilalang upang mapatotohanan na ang Ama'y nagmamahal, na di na marapat hanapin kung ano-ano pa, kundi damhin ang pag-ibig niya, mabubuhay pananalig niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang pag-ibig sa Ama at tuwirang pagtanggap sa Kanya ang magiging paraan upang makalaban kang anak niya. Ang pakikipagtotohanan mo sa Kanyang Espiritu ang magiging daan upang tumibay ka, hanggang mahulagpusan mo ang dagok sa buhay na Kanyang pahintulot upang ikay dalisayin at masambit mong ikay buhay na sa Kanya'y nananahan. O tao, katotohanan ng tinuran ko, ang lumalaban ay nagtatagumpay. Ang sumusuko ay nababahaginan ng tuwirang katatagan, sapagkat Ama, ang buhay mo ay sa Kanya. Ama, ang salita niya ay buhay sa iyo, na kung nanamnamin at tatanggapin, magiging ganap na buhay kanino man. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos inyong kagalakan, magtibay sa pagtanggap. Ama ang liwanag, Ama ang buhay, Ama ang galak, Ama ang lahat ng marapat. Sa makatwid, ang taong sa Kanya'y kumilala, nakikitang maliwanag kung sino siya. Nekaramaniyahan, nekaramaniyahan, nekaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya.
inyong pakinggan kung papaano ang Ama'y nag-aatas sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang hiwaga, at ng kanyang espiritu. Sinabi ni Moises, "Hinihiling ko, Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel. Sa gayon, hindi ito matutulad sa tupang walang pastol." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ipatawag mo si Joshua at ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Siya ay puspos ng espiritu. Patayuin mo siya sa harapan ng saserdoteng si Eleazar at ng buong Israel, upang malaman nila na itinatalaga mo siyang kahalili mo. Isalin mo sa kanya ang iyong karapatan upang sundin siya ng lahat. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan." Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Joshua, pinatayo sa harapan ng Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos niyon, ipinatong niya ang kanyang kamay at itinalagang kahalili niya. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang mga anak niyang sa bawat pangungusap niya ay nagtitiwala, tumatalima, sumusunod sa kanya. At sa pagtalima at pagtupad, tuwirang nararamdaman, buhay siyang nangusap, buhay siyang naghandog, buhay siyang sa tao ay lumiligat. Kaya nga, anak ka ba niya? Hindi mo siya nakita? Subalit sa damdamin mo'y naghahari ay siya. Pinuspos ka ng kanyang espiritu upang maunawaan mo ang buhay sa mundo, at gayon din ang gagawin niya sa bawat anak niyang kikilala pa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Naway may mawawaan kayo, dili kaya'y maunawaan. Sa panahon ng mga hinirang na mga iniwanan ng Jesus na turingan, humirang na tuwiran, naghanap ng kaukulan na bababahaginan. At ang bawat sumunod at tumalima, nakinabang. Kaya tumango tayo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na mga minamahal ng Diyos na nagnariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. O tao, kay hirap namnamin ng sarado kaisipan, kay hirap tanggapin ng wala pang nararamdaman, kay hirap pagkukulan ng taong makalaman, kay hirap mawawaan ng makasanlibutan.
Itong saki itinuturan mula pa kaninang oras nyo'y nariyan, na kung sa papaanong dinatal ay katauhan, na tulad nyo rin naman. Na kung babaybayin nyo ang saki pasimula, hanggang sa wakas ng aking mga binasa, na pinag-ugnay-ugnay ko sa kaganapan sa mundo nyo, mula pa sa pahayag ng Kristong sa inyo'y naglagak ng buhay. At binaybayang kaparaanan sa isang honasang pangalan, hinambingan ng katotohanan na ganap sa sanlibutan. Ibinahagi ang isang Moises na inatasan na tuwiran, magsambit ng mga aral, 10 utos yaan, hanggang sa simula at kasalukuyan, natataglayin sa sanlibutan na kailan may di mapaparam, ng sino mang magtiwala at tuwirang magbulay, patutoong amay buhay, wala nang iba pang palatandaan, kundi maliban siya'y isang amang walang hanggan. O tao, mahal ko kayo. Naghahanap ng hiwaga ang tao't palatandaan ng kapwa niya'y mayroong kaloob. Subalit anuman ang pinasilay na katotohanan, ang bulag ay di makasisilay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Walang nakadama na di masisiyahan siya sa kaukulan kaloob ng Ama mula sa kanyang Espiritu. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, pusong taglay ng tao, siya ang nagkaloob sa bawat isa. Bawat pintig ng puso niya, kaugnay sa kaukulan ng Ama ang bumuhay sa kanyang katauhan. Kaugnay sa kanyang espiritong makapangyarihan na kailan may di napaparang mamamatay sa sanlibutan, na kung tuwirang kikilalanin at tatanggapin ng sinuman, yaan ang patotoo na wala ng ibang palatandaan pa tao para sa inyo'y magsalitang buhay inyong Ama. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanyahan na. Nekaramanyahan na. Nekaramanyahan na. Kung tatagalogin mo ang nasa dibdib mo, peacemaker, tagagawa ng kapayapaan. Sino nga bang tagabuo ng kapayapaan at nagdudulot ng kapayapaan? Subalit sa salitang tao, kaugnay sa puso't damdamin, ay nasa sa pusong tinitibok para dugtungan, kalusugan, kalakasan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Painumin mo siya ng isang basong tubig. Tanging ang buhay niyo'y bahagi ng Ama, na sa Kanya'y tuwirang pahiram niya. Walang dilitibas na kaugnay sa bawat isa, kundi ang anak na binahaging tuwiran. O aking mga mahal, inyong pagnilaya,
binigay, walang dilit iba, aking tinutukoy, ang paghahari ng Espiritu. Kung tatanggapin mo, mananahan sa'yo, mararamdaman mong kahalagahan mo bilang pagkatao, bilang anak ka ng Ama, na tuwirang bahagi niya'y buhay sa'yo. At ang aking mga mahal, sino man ang sa inyo ay nabuhay, hindi ganang tao, hindi sa tao, kundi mula't ganang sama. Kaya't kung nagninilay, lahat magbubulay, tao'y matututo sa kaukulan. Ano man ang dinaranas, ano mang pinakikibakahan, kung masasambit nyo na lubusan, Ama, ako'y patnubayan, ako'y tuwiran mong gabayan, huwag iwanan. Daratal sa inyong buhay, kalasag na mainam, kikislot sa inyo buong laman. Upang itura, upang ipadama, anak, di ka marapat na malumbay. Ako'y sa inyo'y buhay, hindi napaparang, may gagawin sa inyong kaukulan, na aking buhay na sa inyo ay pahiram, na buhay nyo sa akin ay mula lamang. Kaya't ang sinuman, ako ay nakamtan, sisibol ang katatagan, na di niya bati kung paano naghari, hindi matatanto kung paano, sa kanya'y nakapasok, sa kanya ay nanguna, ng lambot na katawan ay napalakas, sa kabila ng dusa niyang mga tinahak, sa kabila ng dusa niyang sa kanya'y pahintulot, upang mapatotohanan may tapat siyang anak, at tuwirang sa kanya'y umasa. O tao, mahal ko kayo, tuwiran kong sinasambi, tuwiran kong nilalahat, tuwiran kong sa inyo'y marapat na kamtin, upang kayong lahat matutong ang ganap sa pamamagitan ng Espiritu, kayo'y binahaginan, upang ang magsabuhay, upang ang kumilala, upang ang sa Ama'y manahang tuwiran, patutotohanan niyang buhay siya. Na kayang ibigay, marapat sa kanya. Nagkaramanayahan, nagkaramanayahan, nagkaramanayahan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya.
how many years? No? Kalap ko. Subalit, ang ibig ko sabihin ay ilang taon mong tinahak itong mundo. Hindi mo alam kung paano ka, kung ilang taong kang tumahak sa mundo. Hindi mo nga alam ang sakit mo. Subalit ang pagtahak mo sa mundo ay batid mo kung ilang taong kang nanahan sa sanlibutan. Buhay bang Ama? Katotohanan, itong sa akin tinuturan, mga minamahal ko, magnilay, magbulay. Kumusta ka na? Alam niyo po, lahat naman mga pinagdaraanan ng pagsubok. Katulad po na halika nga, katulad po ni ring kasamahan ko na kung nakaraang linggo po, mula Lunes hanggang Biyernes ay hindi dumatal sa inyo. Kasama ko po siya, subalit nakikibaka rin siya sa kabila ng paglilingkod niya na siya'y kasama ko. Pinakikibakahan ng kanyang mga kamay, mga daliri na nagsasakitan na hindi niya magamit na maigi, matay. Pero binata po niya yon. At bagamat nararamdaman ko po at pinababatid sa akin, subalit hindi yung ura-urada ay ginawa ng kaparaanan. Tingnan niyo po, ano ibig sabihin? Bagamat alam ng Ama ang nararapat sa inyo, bagamat may magagawa siya, bagamat nahahabag, naawa siya at mahal na mahal kayo, kailangan patotohanan niyo pong sa inyong sarili ay tuturin kayo upang mapakita na talagang tapat kayo. Hindi po siya nagsasalita, subalit ganyan po siya ng ganyan pagka habang ako ay nagbabasa, habang ginagawa na ganyan yan. Tapos, sige anak, eto, type mo, ganyan. Tapos, ganyan. Pero ramdam ko po ang paghihirap na dinaranas niya, makate, masakit na talagang dito po, gilid. Hindi niya maidikit na ganyan ang kanyang mga daliri sapagkat may mga sugat dito. At hanggang dyan, dito. Alit, purihin po ang Ama. Sa kailang araw bago ginawa yon? Sa ika-4 na araw, tsaka pa lamang po siya. Kung tutuusin ang ginagampanan po niya ay para sa ikabubuti ng mga anak ng Ama, para sa lahat, natatanggap at uunawa. Subalit, bakit hindi siya pinahintulutan na yung unang araw pa lang ay bigyan siyang kaginhawaan? Magdilay po kayo. Ang Panginoong Hesukristo, ang ginawa ay para sa sanlibutan, hindi para sa sarili. Subalit, bakit habang nagpapasa ng krus at hirap, sakit ang dinaranas, may magagawa naman ang Ama? Sabihin lang niyang, tigilan mo na yung pagpapasa ng krus na yan at ikaw ay umakyat na dito, tapos na. Naibigay ko na sa kanila. Hindi. Pinabayaan pa hanggang Biyernes na nakalaya, namatay. Doon pa lang siya namatay. Tama po ba? Mga mahal, ano ibig pong sabihin sa inyo? Kung kayo'y totoong mananampalataya at alam niyong may Diyos, mahabagin, maawain, mapagmahal siya, huwag kayong puro reklamo sa Kanya. Huwag kayong puro salita. Salita, Panginoon ko, Panginoon, nagtitiwala ako. Subalit, hindi nyo iniisip o hindi ninyo binibigyang tuon na sa isang iglap na may magagawa siya sa inyo, kapag ginusto niyang palayain kayo, gagawin niya ito. Lamang may hinahanap ang Ama. Ano po yaon? Yung katapatan ng bawat isa. Yung pagiging totoo sa Kanya. Kaya, nararamdaman ito ng mga anak niyang sa Kanya'y lubos ang pagtitiwala, tapat na tumatanggap sa kabila man ng nararamdaman. Sulong pa rin at sulong ang ginagampanan hanggang isang araw ay kung kailan gabi at aantukin na, mag-aalas 3 na,
tinurang maliwanag, "Haka na nga yung kamay mo." Tinuran po, "Anak, hipan mo ang kanyang mga kamay at daliri. Itaas mo." At itinaas niya pong ganyan, magkatabi kami ng silya, sabi, "Matuyo ka. May nakikita pa po ba kayong sugat?" Yan po. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay ganap. Kung totoo kang kumikilala, patototohanan mo sa sarili mo, tinanggap mo, ikilala mo. Kaya, sa mga pinagdaranan mo, sasabihin mo sa Kanya, "Panginoon, ganang ako'y hindi ko kaya. Ganang ikaw walang di ka makakaya. Bahaginan mo ko ng kakayahan upang maisadjad ko ang pinagdaraanan kong ito." Buhay bang Ama? Ganang ako'y wala akong magagawa, sapagkat ako'y marupok na tao sa lupa. Subalit ganang kapangyarihan mo ang aking inaasahan. Ako'y nagtitiwala na may magagawa ka sa aking buhay. Yamang ako'y minamahal mo, Ama, batid mo ang kaya ko at hindi ko kakayanin. Huwag mo kong bibigyan ng di ko kaya, sapagkat hindi ko mahuulagkusan ang pakikibaka ko sa iyo para ako'y maging mabuting anak mo. Ganyan kadakila ang Ama. Ganyan kabuti ang Ama. Kung tuwirang makikilala nyo lamang ang kanyang kaukulan at kagustuhan, ay inyong tutupdin. Lahat ng tao di magugupo sa walang pag-asang buhay, kundi ibibigay ang pag-asa at liwanag upang sa pagtahak niya sa sanlibutan, siya'y makasadjad na tuwiran. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Napakabuti niya. At bilang isang apo kunching naman po, kung kailan yung magtatapos na kami, sabi ko sa kanya, "Arlene, masusuka na ako." Sabi ko, "Para na akong litang." Sabi ko, "Hindi ko nakakaya." Sabi ko sa kanya, "Sandali lang." Sabi ko, pumasok po ako ng kwarto. Sabi ko, "Panginoon, ganang ako'y walang katalinuhan, kapangyarihan at magagawa. Subalit, huwag mong loobing masayang ang ilang araw na aming pinagpagalan at pagkatapos ay tutugot kaming hindi tapos ang pag-aatas mo. Batid mo ang aking dinaranas sa oras na ito at nararamdaman ko. Pagharian niyo po ako at ako po'y makagawa, makatupad." Purihin ang Ama para po may nakatusok sa aking liig. Ito po. At yung aking mata ay parang masusuka na dahil dito sa ganito parang parang may kuliglig na gumaganon. Purihin po ang Ama. Sulong anak, bumangon ka. Eksakto 3:00 po, natapos kami. Kami ay hihiga. Nagtatlo kami. Ano po ibig sabihin nun? Nung huling gabi namin, 3 kami. Yan, anak, ang katotohanan. Sa pamamagitan ng aking espiritong inugnay ko sa anak ko, kami ay nasa mundong ito. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mahirap pong unawain, napakahirap po. Subalit, humingi kayo ng pangunawa sa Panginoon at bibigyan niya kayo ng pangunawa. Alam niyo po, sadyang napakahirap po. Alam niyo, iniiyak ko po, sabi ko, "Panginoon, napakahirap po sadyang unawain. Bigyan mo ng pangunawa ang bawat isa." Tapos, tatalunin ka pa ng mga kung kailan yung may ginagampanan kayo para sa kabanalan. Nandyan yung mga panukso, nandyan yung may tatanong sa'yo, may ganito, may ganyan. Naku po, mahal na Ama,
ganyan po ang buhay dito sa sanlibutan, sa pakikibaka ng kabanalan. Subalit, tandaan po ninyo, walang taong makakakaya ng gagawin ay gawa ni Kristo. Subalit, mayroon pong binibigyan ng kakayahan upang matularan ang isang halimbawa ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo. Nais niyo po bang kalugdan kayo ng Ama? Gumawa po kayo ng kalugod-lugod sa pananaw niya. Nais niyo po bang maging tapat ang Diyos sa inyong lahat? Gawin niyo pong marapat na ang kanyang katapatan sa inyo ay huwag siyang mabigo, sapagkat siya ang lahat sa buhay. Huwag kang reklamo ng reklamo, sadyang ganyan po ang buhay. Kung may kapatid kang mas mayaman sa iyo, mas maganda ang buhay at saganang-sagana, huwag kang magmamasid doon para hindi ka naiinggit, nagseselos at masabi mong, Diyos ka ba? Bakit ako'y naghihirap? Kundi, ang tingnan mo na lamang, pasalamatan mo na lamang kung anong nasa sayo, matuto kang masyahan, makontento sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat madaling pasukin ng kalaban ng kaisipan para ikaw ay guluhin, sirain ang pagtitiwala mo sa matapat na Diyos mo. Subalit, kung nasa puso mo ay katotohanan, katapatan, mapaglalabanan mo lahat yan at ang Diyos pa rin ang sayo'y mangingibabaw. Yan ang nais na patotoo at sambitin sa inyo ng Kristo. Naghahanap ng patotoo at sinyalis ang tao kung papaano ang paghahari ng Diyos. Subalit di nakita ang kanyang kahiwagaan na ginawa sa lupa. Mga mahal, may hiwaga bang nagaganap sa buhay nyo? Kung may nahiwaga ng mahiwaga ng kaganapan sa buhay nyo, isang patotoo na ng Diyos ay buhay sa inyo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya, gawin nyong marapat na Ama ay kilalaning ganap sa pamamagitan ng kanyang mga kaloob na napaka-imposible sa tao na maging posibleng magawa niya. Sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Nang dahil buhay na buhay ang Diyos, ang lahat ng ginagawa niya ay walang imposible. Yan, yung batang lumalaki sa... yung iba, eka,
Wala pa ang isang buwan yan. Isang buwan pa lang ilalakad mo na Alam nyo po, yung mga dinadalang bata dito sa dambana, wala pa nga isang buwan. Talagang lumalaki sa dambana. Buhay po ba ang Diyos? Dahil sa paghahari ng Panginoon. Buhay nga po ba ang Diyos? Maghahanap pa po ba kayo tulad ng mga panahon ni Kristo na kung anong palatandaan na ang Diyos ay naghahari sa lupa? Ang Diyos ay naghahari sa tao? Aba, kung kayo po'y anak ng Ama, mapapatotohanan niya sa inyo na siya'y hindi namamatay, hindi nawawala sa ibabaw ng lupa, siya'y nakatahan at makapangyarihan, siya'y buhay na kailanman, di nakalimot kanino man. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos at kayo ay anak ng Diyos, mabait po kayo, no? Dahil mabait po kayo, mapagparaya at mapag-unawa po kayo, no? Dahil mapag-unawa po kayo at mapagparaya at mapagpakumbaba, pagpapalain po kayo, no po? Dahil nga po kayo pagpapalain, magiging maligaya kayo, no po? At dahil maligaya kayo, lalo niyong mararamdaman ng Diyos, ano po? Kaya uuwi na po kayo ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal na mga kapatid ko sa iba't ibang bansa, napakabuti po ng Panginoon. Sadyang, sabi nga po, mabuti na yung nananabik sa hindi mo nakikita. At kahit nakikita mo na siya, huwag kang magsawang manabik sa Kanya. At kung nakikita mo na yung hinihintay mo at bibigay sa'yo, hindi na po yan hihintayin. Sapagkat nandyan na sa'yo. Kaya't ang dapat ninyong gawin, yamang hinihintay ninyo ang kaligtasan ninyo, ang kaligtasan ng kaluluwa nyo, patuloy kayong gumawa ng mabutit magpakatotoo at gawin yung marapat ng pananampalataya nyo'y tapat sa Ama at Kristo. Sapagkat umaasa kayo sa gagawing ipagkakaligtas ng kaluluwa nyo ay ang pakikipagtutudo sa Kanyang Espiritu. Mga mahal, tandaan po ninyo, anuman ang kampi ng tao kung walang kasiyahan, hindi magagalak ang kalooban. Anuman ang makita niya, kung hindi siya nasisiyahan, walang dulot na kagalakan. Subalit, anuman ang nasa iyo't damang-dama mo ang pag-ibig ng Ama sa buhay mo, maligaya ang puso mo. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Yamang wala kayong itatanong at di kayo magtatanong, tayo na po. May lakad po pasensya na po.